Utang na loob, maawa ka na sa mga Pilipino. Mag-resign ka na. Huwag mo nang hintayin na makalagkad ka at huwag mo nang hintayin maulit kung ano ang nangyari sa tatay mo. Ang ilan po sa kanila. Ano yung inyo pong opinion about this? Na umano'y dapat mag-resign si Sara Duterte bilang Deputy Secretary? Ang opinion ko, malaking kabaliwan. Tanong ko po muna sa inyo, ano yung inyong opinion po doon sa mga banat ni Senador Jinggoy Estrada na sabi niya ay hindi natin dapat paniwalaan si Jonathan Morales kasi maraming kaso yan. So parang sinasabi niya na hindi na dapat daw umano paniwalaan kasi ano pong inyo pong opinion? Ano, sino paniniwalaan Si siya? Jonathan Morales kasi daw po marami daw po umanong kaso. Sabi okay. po ni Senador Jinggoy Hindi Estrada. naman sa paramihan ng kaso na babata yung, yung totoo. Ang importante, lumabas yung katotohanan, Gaya ng pagsasabi ni Jonathan Morales, napaka-imposible na isipin anong ang motibo niya para gumawa o mag-imbento ng istorya tungkol dun sa aborted na drug operation. Okay? Kasi that was, 2012 pa. Ngayon, yung mga sinasabi niya, ang mga tao naman, hindi naman maganda yan. Alam nila kung sino nagsasabi ng totoo sa hindi totoo. Kahit balik-balik ka rin mo si Jonathan Morales, consistent siya, iisa lang ang sinasabi niya. Hindi kagaya kay Jinggoy na talagang ina-absuelto niya yung mga sangkot sa usapin sa Senado, At makikita naman ng tao kung pag tagpiin mo, mabubuo mo na talaga kung ano yung layunin niya. Kaya ganun na lang ang pursige niya para matapos ang hearing at nang hindi makapagsalita at nang wala nang lumabas na katotohanan. Actually, itong pinupuntahan namin na hindi naman to rally. Yeah. Ito ay samahan, pagtitipon-tipon ng mga tao na naniniwala sa katotohanan para maiwasan na at maulit sa susunod na pagkakataon na magkaroon ng mga ganitong politikong tao na ang iniisip lang mga sarili nilang bulsa. Ang daming naghihirap ngayon. Tapos malalaman mo, matya-matya, may nananalo sa loto. Hindi na maganda kasi sabog Sabog ang Pilipinas. At ang nakakawa dito sa lahat ay mga kabataan na nalulung sa bisyo, na hinto nung panahon ni FPRRD, ni Duterte. Ngayon, balik na naman sa dati. Walang katapusan kasi malalakas ang loob kasi paano unlad ng Pilipinas? Paano tayo magkakaroon ng katahimikan kung ang namumuno sa atin ay talagang walang political will? Makikita mo na walang direksyon, walang patutunguhan. Kaya nga itong nangyari ngayon, malaking revelation para ang mga tao ma-analyze nila kung ano at sino-sino ang mga hindi dapat magkatiwalaan ng mga mamamayang Pilipino. Ay, may ano po. Ito si Jinggoy Estrada, siya ang nagmi-mislead sa tao ng hindi maganda. Ewan ko kung may naniniwala sa kanya. Actually, hindi naman niya kayang lokohin ng mga Pilipino. Ang sarili na lang nila ang niloloko nila. Ma'am, ano yung nakikita nyo, based po sa inyong observation, ano yung nakikita nyo different sa pamumuno po noon ni former President Rodrigo Duterte sa mga kasalukuyan nangyayari po sa ngayon? Napakalayo ng difference. Nung panahon ni Presidente Duterte, 6 na taon, may katahimikan. Hindi ka matatakot maglakad sa madaling araw. Nakakabaka-baka na bigla ka na lang dyan mais na tiyan, mahuhold up, napapagkalipan ng adik. 6 na taon nakatiwasayan, maayos na pamumuno, may sakit sa bawat mamamayan, sa OFW. Ngayon, wala, kanya-kanyang bulsahan ang labanan ngayon. Pasinungalingan, mas magaling para mapagtakpan kung ano yung totoo. Okay po. So, bali, 2 days ago, nagsagawa po ng resign Sara rally itong mga makaliwa o for the long shot, mga loyalist umano. Then sumama na rin doon ang mga dilawan.
ang ilan po sa kanila. Ano yung inyo pong opinion about this? Na umano'y dapat mag-resign si Sara Duterte bilang Deputy Secretary. Ang opinion ko, malaking kabaliwan. Bakit nila pagre-resignin yung nag-iisang cabinet member na napakaayos magpalakad sa DepEd para sa mga kabataan? Ang opinion ko dyan, ini-eliminate na nila si Sara para lahat masaklaw na nila. Ginamit lang nila si Sara para makapagnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Kaya ngayon, at least, itong pangyayaring to, napakalaking revelasyon kung ano ang totoong hangad ng mga nasa paligid natin. Naglabasan lahat. Kumbaga, nahubaran sila ng mga maskara ngayon, kaya ewan ko paano nila isasalba yung sarili nila sa kahihiyan. Ano yan pinipilit nilang isalba yung sarili nila, mga sarili nila, pero wala nagmumura, nagsusumigaw yung kasinungalingan nila. Ma'am, may mga kababayan po tayo kasi nagsasabi na sinayang lang daw ng mga Marcos ang pangalang pagkakataon na binigay sa kanila. Ano po mga sasabi niyo? Totoo yun. Kasi ako, nagsilbi ako sa matandang Marcos buong buhay ko Ngayon, binoto ko talaga si Bongbong. Miski nung hindi pa yan kumakandidato ng VP. Buong akala ko, i-redeem niya, lilinisin niya ang pangalan ng tatay niya. Napakagandang pagkakataon. Pero saliwa doon sa mga bumoto yun din ang lahat ng botante, yun din ang iniisip na kumbaga, lilinisin niya ang pangalan ng tatay niya at lalampasan pa niya sa mabuting gawain. Kaso hindi. Lahat tayo nabudol Sabi mo si Kuya kumuha. Ako senior na ako, pero hindi ako nagsasama sa rally, sa mga tipon-tipon. Nag-umpisa lang akong sumama nung kumakampanya si Presidente Duterte kasi nakita ko sa kanya yung tunay na pagmamalasakit sa bayan at pagmamahal sa mga kapwa Pilipino. Ngayon, itong administrasyon na to, wala pang 6 na taon, makikita mo na unti-unti, isa-isa nilang tinatanggal, ini-eliminate yung mga nasa posisyon na alam nilang hindi nila kayang sapalan ng pera. Na pag yung gusto nila, yung susunod sa gusto nila, merong presyo, tinatanggal nila, kagaya nila Atty. Vic Rodriguez, Atty. Glenchong. Kaya, hindi naman mga tanga. Ang mga Pilipino, hindi na nila kayang tangahin. Ang natatanganan lang nila, yung mga sarili nila. Kaya itong hearing na to sa Senado, maihinto man or yung laban ng mamamayang Pilipino para sa pagbabago, tunay na pagbabago, at sa katotohanan, magpapatuloy yan. Hindi ito ang huli. Umpisa pa lang to ng laban. Ma'am, ano po yung different ng pamumuno po noon ng senior sa junior? Kay Senior Ferdinand Marcos, dito po kay President Malayo. Kasi kahit paano, makikita mo, yung matandang Marcos, may nagawang kapaki-pakinabang. Hindi kagaya itong si Junior, wala, lahat sablay. Sablay lahat, sabog, as in sabog talaga. Walang direksyon. Okay, huling question na po ano po yung inyo pong masasabi na sa ngayon po ay patuloy ang pagtaasan po ng mga presyo ng bilihin? Ang masasabi ko dyan, sila rin na nagkakaalaman dyan Kasi kung gusto ng administrasyon na to, na pababain ang presyo, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan, maraming excuse. Kasi makukontrol naman yan Ngayon, walang kontrol ng pagtaas, sige pa rin ang taas. Karamihan hindi nakaka-afford ng 1 kilong bigas, kalahati nga lang. Huling question na talaga. Isa po sa mga pinangako niya noon na pangarap niya. Ibig sabihin, siyempre pag pangarap, maring kailangan niyan to pa rin. So kumbaga, sa palagay niyo kaya mangyayari pa yung 20 Hindi pesos na. na bigas? Hanggang sa sakaling Hindi. hanggang sa matapos siya? Hindi na. Kasi kung gugustuhin niya, yung 6 na buwan na nakapwesto siya,
nagawa niya ng paraan. Nung naging secretary siya ng agriculture, kaya niya. Pero iba yung inaatupag niya eh. Inaatupag nila eh, kaya wala na. Not unless magkaroon ng pagbabago at sa tulong ng mga mamamayang Pilipino na maglabasan at ilabas ang kanilang saloobin, doon lang makakamit natin ng Ma'am, tunay na kung pagbabago. pagbibigyan po kayo ng pagkakataon na makausap si Pangulong PBBM, ano kung gusto niyong kahilingan pa? Kahilingan ko, utang na loob, baawa ka na sa mga Pilipino. Mag-resign ka na. Huwag mo nang hintayin na makaladkad ka at huwag mo nang hintayin maulit kung ano ang nangyari sa tatay mo. Salamat.